Sister Gemma. Patindugo na to si Michelle para makita ang beauty na gihangyo na ko ang mga kids nga moadto sa Sunday school, mga bata, no? 12 years old below, ha? 11 years old below, moadto sa Sunday school sa mga bata, no? Pagkauso na to sila, ato na to ibutang dito kay nihangyo ang atong teacher kay manghatag ang atong teacher o ayuda. Tagbaw gina siya ron pangitag unsay ayuda yang ihatag. Okay, so moadto dito sa Sunday school ang atong mga kids. And i-welcome po nato si Brother Tuto Sanchez, no? Palakpakan nato ang Ginoo. And ang amo ding igsuon from Bacolod, si Brother Gavino o Sister Julieta, patindogon na to sila. Murta, ng mga igsuon ni Pastora Alma. Palakpakan, i-welcome. Yung anhira na kay may maninoy sa kasal. Ni Yet o ni Nini, ni amo silang gihawiran. Join us sa Sunday kay para maka-fellowship kita. O naa sila karon. Last, I think it was Wednesday, no? Last Wednesday na atay bisita. Was it Monday night, no? It was Monday night na atay bisita si Bishop Frank Santos, ang pastor sa Tarlac First Baptist Church, hinganhi dire for our revival night. Nakurat gani ang uban kay revival night niya ang speaker Baptist. No? Pero si Bishop Frank is a pastor nga may experience sa Holy Spirit. Hapit siya kipapahawa sa ilahang denomination kay sa Baptist wala man sila ng Holy Spirit, mga igsoon, mga speaking in tongues, mga gifts, wala na sila ana. Pero si Bishop Frank naga-flow sa gifts of the Holy Spirit. So, he was our speaker and he challenged about kay ingon siya nako unsa may need ninyo ani nga simbahan. Giingnan nako siya, pastor, sir, naami loan nga 1.1 million pero amat-amat na namong nabayaran. Kuan na lang 430,000 na lang. Palakpakan na to ang Ginoo. Ingon siya, you can never start the building of the mega church kung naa pa mo'y nakahigot sa inyo, ha? So kung naa pa tayo utang, you are a slave to the one that you are in debt of. No? Ingon siya, ulipon ka sa imong nautangan kung na kay utang. So it's not good for a church to have that for a long time. So ang natabo mga igsoon, hing challenge siya and na-mention niya ang word nga the last push. Ang katapusang tiklod. The last push. So, we are going to talk about it, breaking the last barriers. Nining kapuntagon, I desire in my heart nga aning tuiga dapat masugdan na nato ang atong building project. Palakpakan nato ang Ginoo. It's either ipatanaw ni nako sa architect dire, after mabayaran nato ato ang full nga mga kautangan, ipatanaw ko ni sa architect ang iyang suggestion sa gwapo pa man nga building, you can just renovate it, dayon uswag dito sa likod, dayon tarungon ang parking area and daghanon ang aircon.
o mga rooms para sa mga opisina, no? So nganong excited ko kay nibisita ko sa ilaha dito sa Tarlac o nakita na ako ang gibuhat sa Ginoo dito sa ilaha. Sa unang panahon, gamay pa ani ang ilang simbahan o every time nga mamuhi na gani ang kanang INC o ang RC. Kabalo na mo unsa na, no? Dili na ko i-mention ang full nga name sa mga religions. Mamuhi na kuno ang INC, mag-traffic dito sa gawas. Ang RC pod kung mamuhi sa moot ka traffic. Dayon ingon siya, Lord sa amoa, bisag tricycle walay naka-parking, walang ka-traffic ug mamuhi kuno sila. Hawang kayo. Niana siya ang heart nga Lord, sana magka-traffic din dito sa TFBC. And pagkahuman ana mga igsoon, gitagaan sila sa Ginoo og vision, panan-aon. Kay ilahang lugar, lang luti, gamay pa ani sa atoa. Dayon ilahang simbahan murag diri kutob ani gikan sa drums ana dito. Gi-maintain man nila gihapon, ilang gi-renovate tong simbahan nila nga himuon nilang mga fellowshipanan. Pero naa sila'y tupad mga igsoon nga construction developer, no? Nga dako kaayo. Sobrang usa ka ektarya. Unya ang construction developer nagahandom nga paliton ang ilahang lugar. Kay tupad Manila. Naguol sila ug murag na insulto sila kay giadto sila sa construction developer nga paliton namo ang inyong lugar, ang simbahan. Ingon si Pastor Frank, dili pwede nga ibaligya namo amo ang simbahan ninyo. Noon iyahagod na sa Ginoo niya amo ibaligya. Siguro kami guro mo palit anang inyo ha, pwede guro. Abi ninyo mga igsoon, after ato nga plano sa ato nga construction firm, na bankrupt ang pinakadako nga construction firm o gi-offer sa pinakaduol nga silingan, sila ang silingan o sila ang nakapalit mga igsoon sa sobrang ektarya nga yuta. Ang pagkapalit nila sa sobrang ektarya nga yuta, ning plano sila nga magpatindog sila og building o nakumpleto nila ang pagpatindog sa building nga walay utang. Pero ingon siya na grabing mga sacrifices nga among gihimo. Ingon siya, ako mismo, pastor, gibaligya na ako akong balay, gibaligya na ako akong auto, o giprinda na ako akong balay, gibaligya na ako akong auto. Akong sweldo, akong gilunan para nga akong ihatag sa Ginoo. Ug hingsunod ang mga membro na maligya sila giyuta, na maligya sila balay. Nahuman na mo ang project nga 200 million. Kung makaadto mo sa Tarlac, First Baptist Church, ang ilahang panimbahon mga igsoon, ang ilang building, musulod og 3,000 ka tawo sa usa ka service na ang mga opisina. Ingon siya, dili matapos ang dako nga vision og walay sacrifice. Pero ingon siya atong Monday night, ingon siya, pero you don't need, sa inyo ha, dili mo kinahanglan mamaligya o balay. Kay gamay ra kayo ang inyong bayranan. 430,000. Iyon siya kung sobra mong 200. Bisag kada usa ka tawo mo kuha og 2,000, muhatag og 2,000, human na. Dito na open akong pananaw ba, ko gamay ra daay nga sakripisyo atong kinahanglanon. We don't need to, dili na kinahanglan ni mamirian ibaligya iyang auto. Di po na ko kinahanglan ibaligya akong inuba. Dili na to kinahanglan ibaligya atong mga property. We just need a heart that will do the last push for the kingdom of God. Lapakan nato ang Ginoo.
Karon na lang na ang challenge, giuna lang to nako ang testimony ni Pastor Frank. No? Na while kasulti si Pastor Frank, ang Ginoo nakikistorya sa akong kasing-kasing, mo na akong iwali karon, the last push, ang katapusang tukmod. Amen. Breaking the last barriers. Ang nag-separate nato sa pagsugod sa ato ang mega church, pag-build sa mega church is our loan. Mao na ang pader nato, mao ni kita, mao ni ang katumanan sa ato ang handom, ug mao ni ang pader, ang 430,000 dapat ato nang mabungkag para makalusot ta didto mga igsoon sa pagsugod. Kinsay nagtuo nga naay buhaton ng Ginoo sa atong simbahan. Now, there's a reason why you are part of this church. Naay rason ang Ginoo nganong parte ka aning simbahan na. Naay rason ang Ginoo nganong naa karon aning adlaw. Kay gusto niya i-bless ka more than what you can receive mga igsoon. Panalanginan ka sa Ginoo labaw sa imong gihandom ug sa imong madawat. Kinsay mo ingog amen. Wala kang hilom man kaayo. Okay? Pero we need to push. We need to break the last barriers. In Ezra chapter 4, verse 24. Okay. Dungani ko ninyo pagbasa. Pamati mong pag-ayo kay historical ni siya. Dungani ko pagbasa, ready, go. Thus, the work on the house of God in Jerusalem came to a standstill until the second year of the reign of Darius, king of Persia. Next slide. The building of God's temple was halted for 17 years. But within that year also, they restarted until it was completed. Ang Israel, mga igsoon, nabihag sa Babylonia for 70 years. Gibuhian sila ni King Cyrus. Pagsalakay ni King Cyrus sa Babylonia, na-take over ni King Cyrus of Persia ang Babylon. So, girelease niya ang mga Israelites pauli sa Israel. Ang misyon, pag maabot na mo dito sa Israel, patindugan ninyo ang mga pader sa Israel, sa Jerusalem, o i-build ninyo ang templo nga giguba sa Babylonians. Pag abot nila mga igsoon sa Israel, nagsugod sila og build sa temple, pero tungod kay naay mga oppositions, mga babag, mga igsoon, nahunong ang pag-build for 17 years. Gikwinta-kwinta na ko mga igsoon, ang aimtag is also karong tuiga 17 years. Wala, ang uban ra excited. Is that a coincidence? That's not a coincidence. It is God's timing. It is God's perfect plan. Bulahan ka, kung naka-apel ka, aning tuiga, bulahan ka nga naman, you are going to receive the blessings from the Lord for the last push. Amen? Hallelujah. Now, nganong nahunong tungod kay si King Cyrus ang hari mga igsoon nga nag-push nila, obrahan ninyo ang templo. Pagkamatay ni King Cyrus, hingsunod si King Cambyses. Si King Cambyses, wala siya huna-huna about sa pag-build sa templo. So, ang iyahang focus is to conquer Egypt. Iyahang ilugo na pod ang Ehipto, kay nailog na niya ang Babylonia, ang Ehipto na pod. So wala na, nahunong na ang pag-build sa templo, nalimtan na mga igsoon. Unya ni sunod si Xerxes o si Artaxerxes nga mga binulan ra ang ilahang pag-reign, pero ang mga tao nawala na sa ilang hunahuna ang pag-build sa temple. And it took them 17 years. After namatay si Artaxerxes, himpuli si King Darius. After 2 years sa paghari ni King Darius, ning prophesy si Haggai.
Si Prophet Haggai nagpropesiya nga nasuko ang Ginoo sa Israel. Mga igsoon, mao ni atong basahon Haggai chapter 1, 9, 10, and 12. Sige, dungani ko ninyo pagbasa. Ingon siya, you hope for rich harvest, but they were poor. And when you brought your harvest home, I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of heaven's armies, while all of you are busy building your own houses. Verse 10, it's because of you that the heavens withhold the dew, and the earth produces no crops. Naglaom mo og dako nga ani, pero gagmay ra ang moabot. O kung inyong hangdadon ang inyong giani sa inyong balay, inyong tigumon, I blew it away. Akong huypon. Nganong huypon man niya? Why? Because my house lies in ruins. Ang akong balay, nagkayamukat pa. Inyong balay, lagmi na kaayo. Nangiay mong tupad niya, lami na imong balay. Kayamukat po. Inyong balay, lagmi na kaayo. Ingon ang Ginoo, ako ang balay, nagkayamukat. Mauna nga kung naay blessing nga moabot, akong huypon. Tingala ka, nakatikom na unta ka, hinglugsot na hinuon. Nagasto na hinuon. Nga naman, mauna ang barriers nga itong panggubuon ron mga igsoon. And then, ingon siya, tungod na nimo nga akong gisiradaan ang langit nga wala na yamog nga moabot sa imuhang kinabuhi, sa imuhang panimalay. Wala na panalangin ba? That is metaphor. No? In Haggai chapter 1 verse 12, ingon siya, then Zerubbabel, son of Shealtiel, and Jeshua, son of Jehozadak, the high priest, and the whole remnant of God's people began to obey God's message. Sa dihang natandog ang ilang kasing-kasing sa propesiya ni Haggai, nituman sila. Kuhitay mong tupad, mutuman ta. Uy, murag wala man mutuo ang uban. Kuhitay mong tupad, inamutuman ta. Okay. When they heard the words of the prophet Haggai, whom the Lord their God had sent, the people feared the Lord. Pagkabati nila, ang propeta nga si Haggai nagsulti, nahadlok sila sa Ginoo ug ilang gituman ang pulong sa Ginoo. I believe si Bishop Frank Santos ng taga Tarlac dili na moabot dinhi kung dili na tuyo sa Ginoo. Ug tungod sa pulong sa alagad sa Ginoo, gibuhi ang atoang handom mga igsoon nga tapuson taning vision nga gihatag sa Ginoo nato. Ingday mo tupad tapuson ni nato ah. So adunay pangutana, what are the barriers that separate us from the vision? Unsa man ang mga babag nga nagbulag nato sa ato ang panlantaw o pananawon? Unsa mga babag? Number 1, tanawan ninyo, very simple ra ang mga babag. Number 1, kusga pagbasa, ready go. Agoy. Unsa nang selfishness ka nang maniguro ra ka sa imong kaugalingon? Bahala mo diha, basta ako buhi ko. Akong panimalay, kumplito kaon. Selfishness. Unsay gisulti sa verse 9? Ingon siya, you hoped for rich harvest. Naglaom ka nga, daghan imong maani. Pero they were poor. Jutay ra ang akong gihatag. And when you brought your harvest home, I blew it away. Akong gihuyop. No? Matingala na lang ka nga, okay na unta do, dako na unta to akong natigom, gihuyop ra man pudi ay. Nga naman,
Kay ang imong giuna-una, ang atong giuna-una, puro ra atong kaugalingon. Because my house lies in ruins. This barrier makes us forget the vision. Ang pagpaniguros kaugalingon, makahimo na sa mga anak sa Ginoo nga malimtan na nato ang pananaon nga gihatag sa Ginoo nato. No? We are part of this vision, mga igsoon. Kita ra po'y mabulahan. Abi ninyo, after nga napalit nila ang katong sobrang usa ka ektarya, na-build nila ang simbahan nga ingon ato kadako, pagkakumpleto na ato mga igsoon, ang tanan nga namrinda og balay, gitagaan sa Ginoo more than one house. Karon ang balay ni Pastor Frank, ni Bishop Frank is 6 kabuok. Naapod din siya unom pod kasalakyan. Ang iyahang mga membro nga katong namaligya pod sa ilang balay o nag-sacrifice. Karon mga igsoon, they are very rich. No? Ingon siya, kung muadto ka dito, Pastor June, kuyog sa imong mga leaders, muhatag mig mentoring ninyo, iseminar na ko imong mga leaders, libre tulugan, libre kaon. O ihapon gusto niya nga dadon ang worship team nato didto kay iya kuno grabe ka anointed kuno ato ang worship team. Iyang pakantahon dito para manglagwang ko ng mga demonyo sa ilaha. Ingon ko nga, wow. Ingon siya kining inyuhang sit up, you are ready for a mega church. Palakpakan nato ang Ginoo. This barrier, ang selfishness makes us forget the vision. When everything that we have is dedicated only for our own comfort. Mahimong selfish ang usa ka tawo sa diha nga ang tanan nga naa nimo imong gi-dedicate lang para makaangkon kag comfort. That is not the purpose of God for you. God blessed you because He wants you to be a blessing. Uy, juta, usara ka si Sir Brian. In English, mangguto ako si Bonuhon. Ang Ginoo nagpanalangin nimo kay gusto niya himuon kaniyang panalangin sa uban. Labi na gyud sa iyang vision sa simbahan, mga igsoon. Amen? Ayaw uguma, ayaw taguay sa ibog kaugalingon. Kay naay purpose ang Ginoo sa blessing nimo. Amen. Now, how to break this barrier? Next slide. Paano i-break ang barrier ng selfishness? Focus on the vision to build the temple of God. Uy, murag jutay rangi amen. Okay. Focus on the vision to build the temple of God. Okay. Next. Ikaduhang nga barrier, mga igsoon, ikaduhang babag para di matuman ang vision is disunity. Walay panaghiusa. Hello. Verse 9b, ingon siya, dili na ta musugod sa why. Why? I blew it away. Why? Because my house lies in ruins, says the Lord of heaven's armies, while all of you are building your own fine houses. Nag-iya-iya sila o build sa ilahang kaugalingong mga nindot nga mga balay. Actually, mga igsoon, that is not bad. Pero kung gitagaan taog vision sa Ginoo, unahon nato ang Ginoo. Unsay giingon sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unaha ang pag-obra sa balay sa Ginoo. Isay mayngog amen. Everyone is busy of his own agenda. Mo na nakaproblema sa Israel, pagbalik nila dito sa Jerusalem, ang ilang mission is to build the temple, pero busy na sila sa ilang kaugalingong mga agenda. Wala na sila pagtagad, no? Sa istorya sa Ginoo nila. Kung naaman, they give a very little effort for that. Tagaala na to ginagmay nga effort.
Okay na na. Okay na na ang Ginoo. Pero dili jud mapusdak sa Ginoo ang tibuok nga panalangin while nagtiwangwang ang iyang balay nga wala mahuman. Kinsay mayong amen. Ngano man lagi ng uban, pastor? Okay ra man na sila. Wala man sila tagaig vision sa Ginoo. The fact nga naa ka karon dire, you are part of this because God wants to bless you abundantly. Usa ka sa mga tao nga palambuon o pauswagon sa Ginoo. Amen. There was no effort exerted for the works of God's kingdom. No, sa ilang disunity, wala sila effort nga gi-exert para sa kingdom sa Ginoo. Nagpagusto na lang sila kinabuhi, lami kaayo ang life, kaon diri kaon dito, agoy mga igsoon. Hingbaga ang kolesterol. Pagbaga sa kolesterol, hingungot ang kasing-kasing. Pag-ungot sa kasing-kasing, singgit, Ginoo, tabangi ko. Nganong naingon ani ko, ang tubag, gipanalanginan ta ka. Wala nimo tagda ang akong vision. Hello? Amen? Di lang ako napatamaan diha dapita kay murag sakit-sakit. No? So how to break this barrier? Paano nato ma-break kini nga barrier? Next. Fellowship with each other. Have a common goal. Gather strength and resources to build the house of God. Aron ma-break kining disunity mga igsoon kanang tinud-anay nga fellowship ba? Tinud-anay nga fellowship. Unya naay common goal. Kani nakita naman ni nako sa IMTAG. Nakita ko na ni sa IMTAG pero nag-exert ta og dili man good kaayo, wala na to i-all out. Dili pa ni mao ang the best nga mahimo nato. I know we can do more. Kisay may mo amen. Ano atong ginahimo ay kipi? Okay naman na. Pastor, okay naman na. 100 sa 200 gay kung nga tag ay kipi, pastor. Is that all that you want to be blessed of? Maura nakagagmay ang gusto nimong panalangin? Of course not. Amen? Ingon ang pulong sa Ginoo, kung mananom tag gamay, moani po tag gamay. Amen. Kung mananom tag dako, moani po tag dako. Muna diha. We have already exerted efforts, but little efforts. Ginagmay lang. But today, I want to challenge all of us for the last push. Fellowship, meet with each other. No? Daghang ko testimony ani after. Number 3, ang usa sa mga barriers nila is losing eternal perspective. Na wad-an na sila pananaw sa mga butang nga mulungtad. Wala na. Ang ilang focus mga igsoon, ang karon na lang jud, karon. Happy na kaayo mi, lami na mong balay, lami na mong trabaho, okay na mi. Abi ninyo mga igsoon, usar kapitik sa Ginoo kanang tanang gi-enjoy na to, mawala na. Isay mo yung amen. In verse 10, it's because of you that the heavens withhold the dew. Tungod ninyo, nga gipugngan sa Ginoo ang yamog, and the earth produces no crops. Ug ang yuta wala na nagpatubas sa iyang mga bunga. Nga naman, kang kinsa, tungod ni kinsa, tungod sa mga Israelites. Kay wala na sila maguna-una sa iya sa Ginoo. Ang ilang ginauna, ang ilang kaugalingon mga igsoon, and they push through sa ilang mga handom. Pero ang vision nga naay connection sa atong eternal perspective, building the temple for God, there is Escalante, adunay connection sa atong eternal perspective. Kung palabihon ba nato ang Ginoo labaw sa
sa mga butang diri sa kalibutan. So it has a connection, mga igsoon. You know, God is in control of everything. Amen? Sa atong gininhawa, sa tanan nga naa nato ang kontrolado na sa Ginoo. Kung gibless ka sa Ginoo niya, gipasagdan nimo ang vision, mga igsoon, dili ka ka-enjoy sa niabot nga mga blessings. Tinuod dili. Tinuod yun ni. Tinuod yun ni, di ba Pastor Soy, no? Tinuod yun. Nga naman. Kaya kung i-bless ka sa Ginoo, dapat appeal ang eternal perspective. I will use this blessing for the kingdom of God, and God will continue to pour out His blessings upon you. If we are afraid of responsibility for the kingdom of God, He will only give us enough to feed ourselves. Kung hadlok tag responsibilidad para sa iyang gingharian, tagaan raputan niya gidagmay para makakaunta. If we take responsibility to build His house, He will cause us to be blessed beyond the level of survival. In English gihapon to. Kung mugunit ta, mudawat tag responsibilidad nga atong i-build, atong pandayon ang balay sa Ginoo aning dapita, iyatang panalanginan beyond, musubra pa sa level of survival. Usahay, ang gihandom sa mga tao, Pastor, mabuhi lang ko, makakaon lang ko katulos o sa kaadlaw. Okay na ko ana, pero within yourself, nakaingon ka nga paitan ning kinabuhi, o di man lang takapalit og bag-ong brief. Bisag relief nga limahon, murag mahadlok pa ta mo gasto. No? Pero kung mo take kag responsibility para sa Ginoo, I assure you, He will bless you beyond measure. Beyond the level of survival. How to break this barrier? Next slide. How to break this barrier? Faith. Faith. Believe in what God can do. God is in control of everything. Ang dili masarangan sa tao, masarangan sa Dios. Kung hadlok kang mo release sa gamay nga naa nimo, dili na mailisan. Pero kung imuhan ng buhian diha sa tubangan sa Ginoo, and God will move. Makurat na lang kadiin gikan ang mga panalangin, ang mga surprises, mga igsoon, ang nakabinbin nga mga panalangin ibubo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Hallelujah, palakpakan nato ang Dios. I don't know kung naana ni Ami ang ato ang forms. I created a pledge form. Palihog ko dulong dere sa pledge form. I want to challenge all of us. I have here the pledge form. I want you to pray. I know while I'm talking here, God is also talking to you personally. Kabalo ko, mintras gasulti ko dire, ang Ginoo nakigistorya na nimo personally. No, dili pwedeng mabakakan ang Ginoo. No. Naa karon aning lugar because gituyo na sa Ginoo nga naa ka. Okay? Because you are part of the last push.
So, Emmanuel Metro Tabernacle Assemblies of God, the last push pledge form. Purpose, to pay off our balance of 430,000 loan from Word of Hope. Date, ibutang nimo ang date karon, and then name, ibutang po nimo imong name. Kung pamilya, ibutang nimo nga Padayugdog family or Urbano family or Morta family, Dumdum family, no. Contact number, ibutang pod. Please indicate your pledge amount by ticking the corresponding box. Wala na butang ang box, i-check lang ninyo kung asa dinhi ang inyong amount nga i-pledge, no? 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Nganong gisugod ni nako og 2,000 may igsoon? Kay mao na yung gibuhian sa baba sa alagad sa Ginoo. Ingon siya, kung naamoy 200 ka buok and each of you will give 2,000, mahuman na ang inyong utang nga 400,000. Amen. Palakpakan nato ang Dios. But I'm sure there are people here nga gipanalanginan sa Ginoo more than enough. So mao nang naay 2,000, 3,000, 5,000, 10,000. Other amount, please specify. Kay kabalo ko na ay mga gibless na jud sa Ginoo sobra-sobra, no? So dayon na ay signature. Now, kanus aman ni nato ihatag. We have 2 months. Ato ning ihatag by the last Sunday of March. Okay? By the last Sunday of March, kay mission month man na nato ang March. Ihatag nato ang atong pledge sa last Sunday of March, and then we will have a celebration. Kay pagbalik nako dito sa Word of Hope, bayaran na nato ang atong 430,000 na loan. While we will continue to do the IKP. Ang IKP, Intentional Kingdom Provider, mo na ginagamit nato pagbayad sa atong loan, di ba Sir Brian, no? Usahay makatigumtag mga 16,000, usahay 20 plus thousand, usahay 30, no? Dili pareho. Nganong padayuno ni nato og hatag after nga ma-pay off nato ang loan? Ngano man tungod kay mo start na ta sa ato ang building project. Muduol ko sa dako nga hardware dire, istoryahon na ko ang tag-iya og ingnon na ko mo propose ko, we will give 30,000 a month, supply lang mi og mga materials para dili maputol ang construction sa ato ang dako nga simbahan. Kinsa excited? Amen. And people in Escalante will see the glory of God sa Emmanuel Metro Tabernacle Assemblies of God. Are you excited? Amen. So I will give this pledge form to Bia and Dave, no? Ibayaw lang inyong kamot og kinahanglan mo pledge form og atong hatagan mo nila. Okay? Tapos Pastora April. Oh. Ana inyong kamot para ayaw mo paulahi sa panalangin mga igsoon. Oo, sulatin ninyo, dayon ibalik ninyo, ha? Kung naamoy cellphone, picture lang ninyo ang inyong pledge form para di mo malimot. Okay? After ninyo na fill out, picturein ninyo para dili mo malimot. Hallelujah, Jesus. Excited ko sa himuon sa Ginoo.
Estudyante, ayaw ninyong limiti inyong kaugalingon. Believe in what God can do. Kung gipugngan sa Ginoo ang yamok tungod kay wala ka maghuna-huna, ang mga Israelites wala maghuna-huna sa iyang gingarian. Pagkakita niya nga naa kay desire para mo cooperate sa iyang plano, mububo siya og panalangin, mga igsoon. Amen. Ang inyong mga negosyo nga ginod, panalanginan sa Ginoo og pilo-pilo. Ang nangampinding nga panalangin, iyang ibubo, mga igsoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Unahon na ito pagtanom sa gingharian sa Ginoo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. No, naatay mga salamat sa Ginoo na natay mga don og dunya dire. I-forward karon ang pledge form. Oh. Oh. Pag nahuman na mo fill up, ibayaw ninyo inyong kamot kay kuhaon ni Bea og ni Pastor Dave. O humanang fill up. Fill up dayon. Mga igsoon kay kanang kalayo nga nagsiga-siga sa atong heart ron, pwede na mapalong pag-abot nato sa balay. Kay naay mga oposisyon. Diri sa ato ang kuan. Okay, pamati mo. Ihatag ni Pastora Alma ang kuan, ang mga pledge form. Ay sa missions department na siya. No? And kung naanay mo bayad, ihatag sa ato ang treasurer. Please indicate lang. Ang pledge form nga nabayaran na, butangan lang ni mo paid. I-gather sana kay mag-ampo ta dire, mag-release ko og blessing. No? Kanang mga forms nga na fill out, ako pa nang ampuan. I will release blessings. Naapa ko isulti ninyo nga mga testimonies para madasig pa jud mo. Excited ko sa buhaton sa Ginoo, mga igsoon. Karong gabi mo challenge pud ni og ang wala maka-pledge karon, maka-pledge karong gabi. Hallelujah. We are ready for
the abundant blessings that God is going to pour out upon this church and upon our family. Palakpakan na to ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Mga igsoon, usahay, no? Muadto ta og kanang mga mall. Muadto tag mall, dili ta halangan mo gasto 5,000, 20,000. Pero kung para gani sa Ginoo ba, piliin nato na itong pinakagamay. This is a challenge for us. Nga, kung dako ang imong itanom, dako ang imong anihon. Katong nagtanaw online, I challenge you nga mo cooperate, mo join aning ministry. You can just contact me, no? Kung gusto mo join aning ministry, I will send you kanang soft copy sa pledge form. Hingtubo man lagi ni be. Hingtubo man lagi ni. Hallelujah. Amen. Amen. Thank you, Lord. Kinsay excited? Excited na ko kayo mga igsoon, kakita ko kung sa'y buhaton sa Ginoo sa unaan. We will enjoy the blessings of God. Maayong panlawas, taas nga kinabuhi, bugana nga financial, physical, spiritual blessings, ato ang i-enjoy. Amen. Naana ba dirita ng pledge form? Wala pa? Napadiha? Okay, we will wait for that kay atong ampuan, and I will release blessings para sa tanan nga nagsulat ani. Pag-abot sa panalangin, be faithful sa Ginoo kay para mo padayon og tubod ang mga panalangin ng igsoon. Thank you, Jesus. Ang Pastor Alma, kung naanay mo bayad sa pledge, Pastor Alma, kung naanay mo bayad sa pledge, butangin nag-paid, i-forward ni Sir Brian, no? Pero dapat maghawid po ka kinsa ang nakakuanan, kabayad na. It's okay. Amen. Kabalo mo mga igsoon, hasta atong mga estudyante. Nag-pledge sila o 300, 500. Estudyante ha? Mga high school. Grabe makatandog sa kasing-kasing. No? Mao ni ang gipaobra sa Ginoo nato sa Escalante. Hallelujah. Naana sa akong kamot ato ang mga pagtuo. Kini inyong pledge form. Mao ni ang gidakon sa imong pagtuo. Before ko mo pray, paghuman sa revival night, nakita na ko ang worship team nato na meeting dito sa Obos. And pag meeting nila,
nagplano na dahil sila o pila ang ilang iamot as a worship team. And pag doon ako, isa, ay, nanas pastor na si pastor ay pagsama. Kaya gusto nila i-surprise ko, pero abtik ay kong dunggan, nakadungog ko mga igsoon. Nag-pledge sila og 26,000 sa worship team. Alam mo, wala man kailangan. Pero dili pa na mao. Dili pa na mao. Gihimo nilang 50K ang ilahang pledge. Palakpakan natin. Anak, wala pa na yung mga trabaho ang uban, anak, mga igsoon. Pero kabalo ko sa inyong gihimo, grabe ang buhaton sa Ginoo sa inyong kinabuhi. And your blessings will last a lifetime. Sa tanan nga nihatag, no? Naapa dyan ni chat na ako, Pastor, this is between you and me and God. Ayaw lagi pahibalo nga kinsa ko. Pero mauni ako nga mga kagihatag. O dili na ako gustong gubon ang akong saad niya for confidentiality. Pero hingsabay siya mga igsoon sa pag-pledge. O kabalo ko, sobra niya itong mga pledges, we can start right away sa pag-build sa simbahan. Hallelujah. Manindog na tanan. Adonai Roe Lo Exar Benot Deshe Yarbitsini Almei Menokot Yenakaleni Napshe Yeshobeb Yankene Bimagile Chedek Limaan Shemo Gamke Elech Bigay Chalmavet Lo Erara Kiata Imade Shebtika Umesh Antika Chema Yanakamoni Paarok Lepanesh Olkan Neged Suriray Dishanta Bashemen Roshi Kosi Rivaya Aktuv Vakis Edir Depone Kol Yemei Kayai Bishabte Bibet Adonai Leorech Yamim. For yours is the spirit and the light that breathe in us, in this big Imtag family, and those who join us. B'Shem Yeshua HaMashiach, Anem et Palel. In your name, O God, I declare blessings. Ang imong pagkamagbalantay sa among kinabuhi, imong pagatumanon tungod kay matutom ikaw nga Dios sa among kinabuhi. Ug ang tanang nibutang sa ilang pagtuo diri sa imong alagad, sa kamot sa imong alagad, alang sa imong gingharian, makadawat og pilo-pilo nga panalangin, sobra pa sa ilang gikinahanglan, sobra pa sa ilang gihandom. Among gideklarar kini sa gamhanan nga pangalan ni Kristo Jesus nga among Ginoo. Ang tanan namong mga trabaho, ang tanan namong mga negosyo, ang tanan namong palangitan-an, magalambo o magauswag, ang mga panglawas sa imong mga kaanakan, ang may mga sakit makaangkon og kaayuhan, maka-enjoy og taas nga kinabuhi, kauban sa among panimalay nga puno sa mga panalangin, tungod kay gituman namo nining adlaw ang gisulti sa imong pulong sa imong alagad. Dalaygon ikaw Ginoo sa imong pagtubag sa among pag-ampo diha sa gamahanan nga ngalan ni Kristo Jesus. Ang tanang mga anak sa Dios magaingon. Palakpakan nato ang Dios. You may now be seated. Amen. Ready na ba ang bantanan sa abundant blessing? The last push.
Hallelujah. Before I will pray, mo share ko og word ni Lord sa Beyond Limits. Every day, every Sunday makita ra nato na pero murag wala ra nato gipansin. Sa 2 Corinthians 9:8, and God is able to bless you abundantly. Amen. Isag mingog amen. No, giingon gini Lord dira abundantly. Pwede ra mingon si Lord and God is able to bless you. Pero gidungag tungod kay maayo kay si Lord, ingon siya abundantly, so that in all things at all times, sa tanang panahon, sa tanang higayon, having all that you need sa tanan natong panginahanglan bisag unsa man na, you will abound in every good work. Nakapangutana ko ana ba? Ikaw nganong giingon man na ni Lord dira no sa God who is able to bless you? Unsay day gihimo sa una nila? Actually, ang gasulti na sa 2 Corinthians si Apostle Paul. So si Apostle Paul is an example of very faithful servant of God. Iyan ang gisulat no sa simbahan sa Corinth. Kay ngano man, ang grupo sa believers before, grabe na ang growing nila in faith. Pero kanang nag-struggle sila sa paghatag. Dayon, at that time, there was a great need among poor believers in Jerusalem. Ato nga time, grabe panginahanglan, pigado kayo ang mga membro sa Church of Corinth. So, ingon si Paul, mao ni gi-encourage ni Paul, ug akong gibasa sa 2 Corinthians, kay na-encourage ko atong giwali sa ato ang bisita, atong revival night. Nga na ko, bitaw Lord, no? Nga naman ang ingon man. Because, antes nagisulti, ingon diri sa 2 Corinthians verse 6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. Kung kinsay gatanom og daghan, muani og daghan, ug kinsa tong muhatag generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly. No, katotong gihimo ganina, it's a heart to give under compulsion, for God's love a cheerful giver. And sa verse 8 mao na gisulti din ni Paul, and God is able. Before nagisulti ni Paul, God is able to bless us abundantly. Napay requirement sa babaw. Remember, to sow seeds sparingly. Kumbaga, pasabot ni Paul, if you plant only a few seeds, you get small harvest. If you plant generously, you receive greater harvest. No? Minana ka faithful si Lord. No? Faithful si Lord. God want us to give sacrificially. Kanang murag wala na ka, but you will give. And I know kani nga last push is dako ni kay matter ni Lord. Ug unsa man niya to ang gipang pledge, whether for us is small, pero kita nga gastan bang wala na jud Lord, inugbayad ba ko ni akong gi-pledge ron sa last push. Kana tanan maigsoon. Dako na kayo nga matter ni Lord. So continue ra tag-serve kay ako before ko na teacher, kabalo na makauban ako sa campus. Ga-campus ko, wala ko yung work. Kung gisaligan before, ako ang husband. And then, kabalo na sila kong guyog. Kamitan na mula kapi gasolinahan. Ako pa na silang gasolinahan. Ako apod. After na mo magwali sa mga school, maniod to gina, kay wang mamikaon, gutom. And then, wala ko yung work ato nga time. Di-advance na ako na panghuwa masildo sa kumbana para maka-provide. Kabalo na kong makauban. Nung sa'y mangutang ko sa epstem ko para namin paniod to. But wala ko to gihimo para i-bless. Para ko mamaistra. Kaya wala pa mo ko di pa mo ko to nasulod. Kaya nagparang ko, 1 taon ko nasulod. Then, after ato, gi-continue ako to gihimo sacrificially kay palanggan ako si Lord. Di na ako'y outreach mo sa Bado sa Bua. Kinalan pag enough money para makasurvive for how many years? Usahay ka lang na kay mga cravings ba? Bisag chinilas, di mo mapalit. Kaya bisag makaanak kong ipalit ko ng chinilas, ipalit ko ng sanina.
Wala mi palito nung mag-campus. Wala pa ipalit pagkaon nung mag-outreach. Ngay mga tao nakabalod rin kaya usa na sila sa gipangutangan ako. Ginaporsyentuan ako ilang kwarta. And then one time, ngihila ko sa Ginoo ko, Lord. Gikinahanglan ako ang trabaho kay kung dili pa kuno provide ang trabaho. March ko mahilak sa Ginoo. Dili na nako kaya. Puno na ko kay sa utang and apira na nila tanan if dato ko, dato naman ko sa itsura. Wala kay Bo. And then, we live in a small house. Ginauna dyan ako na si Lord. Yung sa ay, di ko ka-provide sa kong family og maayo nga food. Kay Bo, si Lord nga, og usay kinahanglanon sa ministry. President po ko sa IMTA, sa women's. Mupaplite ko na, kabalon ni sila, mupaplite ko tag 50, back and forth. Pero makupar ko sa Sibro og 4-5. Almost 5,000, kimuhatag ko sa driver of 500. Grabe to akong sacrifice sa ministry. Pero katotanan, wala na labay kawang. Paghilak no ko sa Ginoo after ato a moment. Hinang-hire ang Malasibog og COS. God is faithful. Kaingon ko, Lord, next month, og di ko mo tagag trabaho, wala na jod ko'y ikahatag. Uli na pud mi ka-survive, di na ko kakaon, kay wala kahibaw kung bana nga, gipangutangan ako yung sweldo. Grabe kay ko karisgada. Niutang ko sweldo advance. Ay pag-hire na ako, hapit pa ko di masud. Ako ra day gipaabot kay alas 8 ang interview, naabot ko alas 10 kay wa mo ko kahibaw. Pag-abot na ako ina-hire. Salamat sa Ginoo. Gi-provide sa Ginoo for 80 akong adlaw. Abi na ko di ko mamaistra mga igsoon. Then ninghilak ko ni Lord. Salamat kay Lord kay gipakao amin niya gipagutman. After ato wala ko ituon, wala tanan. Ako ang lesson plan before, gibalik ra nako. Ako ang mga materials, giplansa, kay perti na kong sakuad yun sa trabaho sa Malasibog. Pag-apply na kong maestra, daghan mi kayo hiring 100 plus. Kay daghan kay applicant kay ng Escalante. Kay balo na yung mga na-apply dire. Then after na ko no experience, ang uban na ingon sila na ako'y backer, wala. God is faithful na jud. Gi-opera jud ko niya. Pag ingana ko, Lord, ikabos man to sa ako ang written exam sa 1 to 4 nga question. Number 4 ako giansiran. Ang 1 to 3, tuwara ka sentence kay na blanco jud ko sa kabisin ako Malasibog, di na ako mugana kong utok. Pero giprehan to na ako nga makitaan sa mo rate ang number 4 kay narito gi-pour out ako kong heart. How I teach the child lang walay bayad. Giampuan ko na to kay 25 points to. Din sa ako ang pag-demo, kabalo ko 50% sa ako ang gihatag, 50 rejud kong nahatag kay busy ko, wala ko ka-prepare. But pingguwa sa result, dalay ko ng Diyos, rank 7 ko, pero na-move ang duha na rank 5 ko sa Bilog Escalante sa English major. To God be the glory. Na-hire ko as teacher, not because I am good, but God is faithful. Mao na maigsoon, I challenge everyone. Katong ipanghatag na to nga last push, ayaw to ikahunaunaan nga. Anong mauman to kong gihatag, Lord, wala na mi kanon. Do it for the Lord, and God sees it, and will reward everyone generously. So mag-ampot ta. Our most precious Heavenly Father, salamat Ginoo ikaw ang Diyos na sayod sa heart sa imong mga katawhan. Salamat Ginoo, ikaw ang Diyos nga bless kanamong tanan sa tanang handom, Lord, sa imong mga katawhan Ginoo. Faithful ka nga Diyos mo provide. O walay imposible kanimo Ginoo. Salamat Lord. Nga ikaw ang Diyos mahimaya sa mong gi-offer sa mong last push at the same time sa mong tithes and offering Lord. Salamat nga dili makabsan sa panginahanglan nimong makatawhan Ginoo. Bless us Lord because we continue to obey Ginoo. Sa tithes and offering gihatag sa mong katawhan, panalangini ni Lord abundantly. Sumala sa imong saad Ginoo. We bring back all the glory, praises, and honor. In Jesus' name, amen.
Amen. So palakpakan na to ang Ginoo. So are you blessed with the word? Amen, no? As in, grabe jud ang pulong sa Ginoo. This is the perfect time. And we are ready, no, to receive the blessings. While galantaw na ko ato pastor sa live ba kay wala man kuning ani during the time na bless jud ko. And then kana jud ko ba nga this is the perfect time para to gather, para maimpas ang ato ang utang. Amen? Dalay ko na ang Ginoo. I know anang we have this same spirit. Amen? Hallelujah. So for the announcement, padayon ang ato ang Bible Month celebration for the whole month of January, no? And sa mga mo create lang mo og activity, no? And then take picture para ato ang unsa na magamit. And ang ato ang YAM Fellowship this coming in March 28 sa Tehela Christian Church. Ang ato ang tema is Invade. Okay, still the registration is 30 pesos and bring your own baon. And of course, sa this coming April 29, advance announcement, we have Regional Youth Camp. So, i-held ni siya sa Cebu City. So, Cebu City, April 29 to May 1. Okay, and for the Children's Department, National Christian Education, Sunday Celebration, this coming February 8. Ang tema is Obey Rangers, Empowering the Now Generations. So, gihangyo jud ang tanang ginikanan nga dunay mga bata nga edad 3 to 12 gagasimba o gabi sa morning sila mo simba. And for the men's department, naamoy men's fellowship this coming March 21 sa Bethel Church, Maine. Your registration is 100 pesos. And advance also announcement for the men's HDC Men's Convention this coming April 8 to 9 at Silay City. So your registration is tentative. So 500 to 700 according to your president. Okay? So ang inyong Kikapi Fellowship today, ato ka pastor ka Brother Bibot. So 2:30 daw diri mo magtigom. Amen. Okay, so sa wala pa nakakuha sa books sa nag-eskwela sa ato ang klase, pwede na niyo makuha ni Pastor Mark Kim. And palayon na to ang mga life group, our midweek service Thursday, Pastor Lovely Lamberto ang ato ang Pastor Lovely, Lamberto na. At Pastora Lovely Grace Abrasado. And of course, our prayer and fasting every Friday diri sa church alas 3, no? And padayong sabang ato ang face every day. Salamat sa inyong mga pag-ampo. We are covered with the prayers, no? Dalaygon ang Ginoo sa inyong mga kinabuhi. To God be the glory. Ihatag na kon time ni Pastor John. Manindog tang tanan. Asensya na mo na late human kay natay gihimo nga special. Pero ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Itong awito ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above ye heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In Jesus Christ's name, amen and amen. Palakpakan na itong Ginoo. God bless us all. Halong mo sa inyong pagpuli. Worship team, pa-picture ta. Worship team, pa-picture ta. And then after this, ka na sa meeting araw sa gabi. Sa gabi natin meeting. Salamat.